Nanawagan ng ilang teachers group sa Department of Education ay tigil muna ang Catch-up Fridays o yung programa para makahabol ang mga estudyante sa ilang subjects at skills. Kaugnay niya, makapanayan po natin si Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Ketua. Magandang umaga! Magandang umaga, Igan, at ating mga kababayan, especially ating mga kababayang babaeng guro. Siyempre, mga babaeng guro, mabuhay kayo dyan. Ano yung pangunahing problema ng mga guro natin dito sa Catch-up Fridays? Well, Igan, no, unang-una yung kawalan ng demokratikong konsultasyon, nasanay lagi ang DepEd, no, yung top-down policy. Pangalawa, yung kawalan ng gagamitin sa pagtuturo sa tinatawag nating DEAR o yung drop everything, no, and read. Mismo yung sukatan, Arnold, no, wala tayong makikita kung paano ba sinusukat yung pagbabasa, dagdag gawain sa mga guro at dagdag gastos. So, yung implementasyon po bang ito, sa tingin nyo, hindi epektibo? Well, tingin natin na hindi epektibo dahil nga, sabi nga natin, Igan, ay tinatawag natin ng band-aid solution. Kasi sa totoo lang, Igan, papansin-pansin na maraming mga bata na ang mga absent every Friday. Kasi nga, nakikita na yung pagkatutod, actually ginagawa naman talaga namin yung pagbabasa, Arnold, from the start. Pero itong ginagawa pag Friday na ito ay hindi makita ng mismo kaming mga magulang, kaming mga guro at kaming mga bata. Paano ba talaga mariresolbahan yung kakulangan sa pagbabasa? Paano ba yung implementasyon ng Catch-up Fridays? Dagdag oras ba yan at trabaho sa guro? Well, imagine Igan, no, 6 na oras na magbabasa ang mga bata. Kami rin ay kasuwang dito. Pero wala kang wala kayong kaming gagamiting mga learning materials. Kaya nakakalungkot, talagang may napabalitaan tayo, talagang pinagpa-photocopy o pinagbabayad ang mga ito na hindi naman natin ito tinotolerate. Okay. Kung may mga problema yung Catch-up Fridays, meron ba kayong maimumungkay sa DepEd na pampalit dito o kaya baka pati Sabado magtrabaho? Paano ba? Well, nakikita natin na, unang-una, dapat magkaroon talaga ng demokratikong konsultasyon. Sabi ko nga kanina, wala tayong pagtutol. Wala tayong pagtutol doon sa tinatawag na mga intervensyon, no? Pero saan ba kami magsisimula? Di ba magsisimula kami? Ano muna gagamitin? Ano yung mga sukatan sa pagbabasa? At ano mga gawain sa pagtuturo? Okay. May impormasyon ba kayo tungkol dito sa nire-require daw na yung mga estudyanteng bumili ng worksheets para sa Catch-up Fridays? Well, actually, Igan, kasama kami dyan sa hinahanap natin yan kung saan yan. Pero ang tingin natin, lagi-lagi, bakit ba nangyayari yan? No? Kasi nga, sabi nga natin, kulang na kulang talaga yung ginagamit sa pagtuturo. Kaya talagang umaabot sa mga ganyan. Okay, maraming salamat, Vladimir Ketua, Alliance of Concerned Teachers. Ingat po! Maraming salamat, Igan. Samantala, sinusubukan din po namin kunin ang panig ng DepEd, pero tumanggi muna po silang magbigay ng pahayag sa ngayon. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.